Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang bansang India ay nag-uumpisa na rin pong i-crack down ang mga malalaking crypto exchanges na katulad nila Binance, Huobi at marami pang iba. Yan, katulad na rin po ng nangyayari dito sa ating bansa, dito po sa Pilipinas kung saan ang SEC ay hinahabol na po nila yung mga exchanges na wala pang lisensya. Walang lisensya na mag-operate dito sa ating bansa dito sa Pilipinas. Kaya ganyan rin po yung ginagawa ng bansang India. Yan, hinahabol na rin po nila yung mga kilala, lalong-lalo na yung mga kilala at malalaking mga crypto exchanges. Ayan, para sila ay sumunod sa kanilang patakaran. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, India's Financial Intelligence Unit or FIU has issued show cause notices to 9 major offshore virtual digital asset service providers or VDASPs, including industry giants like Binance and Huobi. This significant step could have a significant impact on the local crypto scene. Kaya yan, naglapas na raw po ng notice ang India's Financial Intelligence Unit. Yan, sa mga virtual digital assets services or mga crypto exchanges at kasali po rito ang malalaking mga crypto exchange na katulad ni Binance at saka si Huobi. Ayan, at mukhang yung pangyayari na ito ay magdudulot daw ng impact sa mga local crypto scene. Ayan, regulatory crackdown. This measure is part of India's enforcement of its AML-CFT framework, which was extended to VDASPs in March 2023. Kaya yan, yung ginagawa daw po nila na ito na pagka-crackdown sa mga malalaking mga crypto exchanges ay para raw po ito sa pag-i-enforce. Yan, para ma-implement yung kanilang tinatawag na AML-CFT framework. The 9 targeted entities operating with significant user bases in India have been operating without registering as mandated by the PML Act. Kaya yan, nag-ooperate daw yung mga target na mga crypto exchanges na ito dito sa bansang India nang wala po silang nakukuhang PML Act. Ayan, or wala po silang permiso. Kaya ayan, the FIU's notices demand that these exchanges to explain their non-compliance. Otherwise, their website could be blocked in India, effectively cutting off a significant portion of their user base. Kaya yan, ang FIU's ay naglabas po ng notice para sa mga exchanges na ito na magbigay ng paliwanag kung bakit hanggang ngayon ay hindi raw po sila nagko-comply. Ayan, kung hindi raw sila nakapagbigay ng paliwanag ay ayan na nga, mukhang iba-block po nila yung kanilang mga website dito sa bansang India. At kung pag nangyari po ito ay malaki po ang mababawas na kanilang mga user base. Kaya yan, India's evolving stance on India's relationship with the cryptocurrency has been a roller coaster ride characterized by shifting policies and regulatory uncertainties. Kaya parang roller coaster raw ang relationship ng bansang India sa mga cryptocurrencies. Kaya yan, ang dulot daw po kasi nito ay yung pabago-bagong patakaran nito. And the country previously considered an outright ban on cryptocurrency, notably when the Reserve Bank of India prohibited banks from dealing with crypto businesses in 2018. This ban was later overturned by the Supreme Court in 2020, leading to a period of regulatory ambiguity. Kaya yan po yung nangyari kasi rito. Noong taong 2018 ay binan po yung mga bangko na magkaroon ng dealings sa mga cryptocurrencies. Pero nung pagsapit ng taong 2020 ay inoverturn po
Supreme Court yung yung pagbabawal na ito. Ayan. However, recent developments at the G20 summit where India pressed for crypto rules signal a move towards a more nuanced approach. The country is now working on a 5-point crypto legislative framework that is influenced by recommendations from the IMF and the FSB. This framework suggests a future where Indian crypto platforms could operate under guidelines akin to those for authorized dealers. Kaya parang yung nangyayari na rin dito sa ating bansa, dito po sa Pilipinas. Nagka-crackdown na rin ang bansang India. At ang hinahabol po nila ngayon ay yung mga malalaki at mga kilalang mga crypto exchanges na kailangan po nilang sumunod sa kanilang patakaran. Kaya kung pag hindi raw po sila nag-comply ay maibaban po yung kanilang mga websites dito sa bansang India. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.